Yo guys, what's up? Meron po tayong balita ngayon mga sangkay. Isa pong masamang balita. May isang grabe itong balita na to. Halos hindi ko kayanin mga sangkay kasi may isa pong vlogger, pro-government vlogger daw ang itinumba mga sangkay. Marami na pong nagpo-post ngayon and I'm sure kilala nyo po ito. Okay? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ito yung balita, mga sangkay. Nag-post nga po itong kaibigan ko na si Takero. Sana hindi totoo. Justice for Mima Alicia. Minsan naisip ko kanina magkasakay, sana prank lang to. Sana prank lang to kasi grabe naman. Nakakapanghina yung ganitong klaseng balita. Ayon daw po ito sa report ng, ewan ko kung wala pang kumpirmasyon, okay? Para lamang po maliwanag ang lahat, wala pa pong confirmation, pero ito po ay kumakalat na ngayon mga sangkay. At tinatawagan ko nga po yung ilan sa aking mga kaibigan para po tanungin ito, mga sangkay. Wala pa po talagang sumasagot. Ito, basahin ko na lang sa GC, mga sangkay. No? May isang nag-screenshot sa GC kasi. Sabi dito, bro, pinatumba daw si Mima. Kinontak daw siya ng Caloocan Police. Wala na siya. Tapos, nag-reply, tinanong kung saan tumama. Doon daw po. Dito daw po mga sangkay. Ewan ko, basta dito. Bahagi sa may head. Talagang sabi dito mga sangkay, tinarget. Nakakalungkot tong balita. Ako, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin mga sangkay na sana ano lang to. Ano tawag dito? Ito po ay isang chismis lamang na napag-uusapan, no? At hindi po totoo. Sana prank lang to. Ito nga, may mga nagko-comment dito, mga sangkay. Marami na. Condolences, sabi po ni Alvin. Sabi naman ni Marito, sana nga hindi totoo. Sabi naman ng isa dito, kupal naman ng nagpatumba kay Mima. At sigurado pagtatawanan ng mga dinami na naman po mga sangkay. Ako sana po mabigyan po ng justice po talaga ito. Kasi ngayon ang dami pong nangyayari po mga sangkay na mga, alam niyo yun, mga hindi magagandang nangyayari sa Pilipinas na mukhang kailangan po umaksyon ang kapulisan. Kahit po sa General Torre mga sangkay, nagsasalita na rin po tungkol po dyan na ang dapat magkaroon po ng mas mahigpit na aksyon yung mga pulis tungkol sa mga nangyayari ngayon. May mga agam-agam na si Mima daw po ay may mga kalaban. Marami daw po siyang kalaban mga sangkay. At yun daw, maraming titingnan dyan kasi maraming nagbabanta din po sa batang yun. No? Nakakausap ko rin naman po yun before. No? At nagbibigay din po tayo ng payo mga sangkay sa kanya. At ano kasi talaga siya, hindi po siya takot na magsalita. Matapang ang naaalala ko dyan, ganun ako before, nung way back 2015 until 2022. Ganun po ako magsalita noon mga sangkay, tipong wala kang pakialam kung sagasa kung sagasa, parang ganun. Ako ngayon mga sangkay, nung nag-mature po tayo sa politics, hindi na po tayo masyadong bumabanat talaga na parang tulad dati na banat ka lang ng banat Kahit sino masagasaan mo, wala kang pakialam tayo mga sangkay, nag-mature po tayo sa politics na madumi po talaga yung politika. At mukhang wala rin namang kahihinatnan kahit magsisigaw ka pa unless yung 1987 Constitution na hindi pa rin po naaayos. No? Pero ayun na nga po, ngayon ay viral ito sa mundo ng mga political vlogger. Itong nangyari kay, sabi, Mima Alicia, mga sangkay. At
Tumitingin po tayo dito ng mga ito, mga sangkay. May nag-post nga po. Pinost po ito. Ayan. May mga nagpo-post ng ganyan. Justice daw po talaga kay Mima. So, alam ko maraming followers si Mima dyan. So, ako, umaasa mga sangkay, no, na sana prank lang to. Sana hindi po ito totoo. Pero, ayun na nga. Kumakalat po ito ngayon. Hinihintay ko mga sangkay yung update eh. Check na natin sa Caloocan Police. Caloocan Police. Kasi, baka makita po natin dito yung information. Kung totoo yun ha. Mukhang wala. Okay. Kasi sa Caloocan daw pinatumba eh. Ewan ko kung gaano katotoo. So, di po natin makita. Nako. Sana prank lang to, no? Pero ulitin ko nga mga sangkay, marami pong nangyayari ngayon na nakakagimbal sa Pilipinas. Na dapat po talaga masigpitan ng mga kapulisan yung kanilang pagbabantay, yung peace and order sa ating bansa. No, kung kinakailangan ng kamay na bakal, then so be it. Kasi kailangan ng proteksyon ngayon ng mga Pilipino. At advice ko rin sa mga vlogger, no, na kumbaga yung tipong nasa kainitan pa. Ako kasi natuto na po tayo sa mga bagay na hindi mo dapat gawin at sa mga bagay na sakto mo lang gagawin. No, nag-mature po tayo sa pag-vlog, mga sangkay. At ayun, ang advice ko sa mga baguhang vlogger na masyadong maiinit, kalmahan nyo lang. Huwag yung banat ng banat kasi malalagay talaga sa kaalanganin yung ano nyo. Kasi alam nyo naman kung gaano kadumi ang politika sa ating bansa. Anuhin nyo lang, baga, konting kalabit lang. Huwag yung inaararo nyo yung kung sino mang binabanatan nyo. Kasi hindi natin alam, baka mapanood nila yan, tapos magdulot po yan ng sakit sa kanilang dibdib at may gawin. At sabi pa nga, may mga daw po kay Mima, may mga banta daw po talaga. Madami, mga sangkay. So, hopefully, I'm praying na kung totoo man to, mabigyan po ito ng hustisya talaga. At pinagdadasal po natin yung pamilya niya. Talaga nga namang grabe itong pangyayari. Kasi si Mima, mga sangkay, wala talagang takot yung batang yun eh. Waray kasi. Kapwa ko yun waray, no? Walang takot na magsalita. Kaya, sana, mahanap po, mabigyan po ng hustisya kung totoo man itong nangyari sa kanya. Pero kumakalat na po ito ngayon, mga sangkay, kahit po itong si Ballpoint. Ito. So, ayun mga pre, good morning. Oh, ayan. Nag-post na rin po mga sangkay si Ballpoint about dyan. Kasamahan nating vlogger daw ang ipinatumba sa Caloocan. Ito sa Caloocan daw eh. Alright, so ano po ang inyong opinion sa talagang namang bad news na ito? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone. Babalitaan ko kayo guys kung may update pa.